Hello world! Welcome back here at Tipsy Night. Kayo ba ay maraming bahaw palagi? Tara, gawin natin isang masarap na rice cake. Kung meron kayong bahaw, gawin nyo ito para hindi nasasayang ang grasya sa inyong mga lamesa. Napakadali lang nitong gawin, kaya tara, samahan ninyo ako kung paano ito gawin. Ayan, sa itsura pa lang, kita nyo naman na napakasarap na nito. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging wais dahil ang bigas ay napakamahal. So, ayan guys, kung meron kayong mga bahaw sa inyong mga kaldero dyan, kunin nyo na at sundan ninyo ako. So, kailangan ninyong hugasan ang bahaw. Hiwa-hiwalayin ninyo yung tutong. And then, pag nahugasan na, kailangan nyo siyang patuluin. So, ngayon, kailangan nyo naman ng isang net o kaya sako or isang manipis na tela. So, ito yung aking nabilad na bahaw nung nakaraang araw. Isasalin ko lang ito sa pinggan dahil itong net na to ay gagamitin ko sa pagbilad ng hinugasan na bahaw. So, ito na siya guys. Nilatag ko na yung net sa isang malapad na tabla or kung saang area na may araw sa inyong lugar. Mas maganda yung direct sunlight para matuyo agad yung binilad ninyo na bahaw. So, ganun lang ang gawin nyo. I-spread nyo lang yung kanin para hindi siya magdikit-dikit at madaling matuyo. Ang pagbibilad ng kanin guys sa ilalim ng napakainit na araw ay isang paraan sa pagpipreserve ng kanin. Tumatagal ito ng ilang months or maabot din ng years. Di ko pa na-try yung years pero mga 5 to 6 months napipreserve siya nang hindi siya inaamag. So ayan, after 3 days ng pagbibilad sa araw, ito na siya. Nilipat ko na siya isang malaking pinggan. So pwede na siyang lutuin. And it's cooking time. So kailangan mo lang siyang kailangan mo ng isang kawali o kaya yung mga paborito ninyong lutuan, painitin nyo yung kawali. And then, painitin din ang mantika. Ayan, pwede nyo nang ilagay ang binilad na kanin. Ilubog nyo lang siyang maigi sa mantika. At hayaan nyo lang siyang mag-pop. Ayan. Basta maigi yung naka-deep fry siya para mabilis mag-pop yung kanin. Ayan, i-mix nyo lang siya ng i-mix para pantay yung pag-pop ng rice. Kasi pag hindi nyo siya i-mix, yung nasa ilalim nyo lang yung nag-pop, yung nasa ibabaw bigas pa ay kanin pa siya. So, mas maigi yung pantay-pantay siya. So, ito, ayan, nag-pop na siya lahat. So, pag nakita nyong wala nang itsura ng kanin, ibig sabihin, okay na yan. Ang apoy ninyo ay alalay lang kasi mabilis siya masunog pag malakas ang inyong apoy. And then, off nyo na yung kalan habang naghahango kayo ng inyong naluto na. Ayan, so itong second batch na lulutuin ko ay na-preserve na to for 6 months. O diba, napakabilis niya mag-pop. O, kahit matagal na siya, hindi siya nasisira guys. Hindi siya nag-aamag or kahit hindi siya nagkakaroon ng mga insekto, hindi katulad ng bigas. Pag matagal ng stock, nagkakaroon ng mga insekto, diba? So, ito hindi siya nagkaroon. I-store nyo lang siya sa room temperature. Pero kung meron kayong ref, pwede nyo rin ilagay sa ref. Ako, nilalagay ko lang siya sa yung mga layan ng ice cream. Doon ko siya ni-store. Tapos, hindi ko siya nilalagay sa ref. Ayan, try nyo yan guys. Yung pag-preserve ng kanin, ibilad nyo sa napakainit na araw. I-store nyo lang sa room temperature, sa inyong mga lagayan. Ako nilalagay ko lang siya sa lagayan ng lagayan ng ice cream, yun lang. And then, itago nyo lang siya. Alam nyo naman, pagdating ng araw, meron kayong magagamit. So, pag may emergency, naubusan kayo ng bigas, alam nyo na, pag may naisuksok, meron kang madudukot. So, ayan, naluto na rin ang ating second batch. So, meron pa ako dito, 2 isasalang pa.
So, ayan, maraming salamat sa inyong panonood, guys. Kung bago ka lang po dito sa channel na ito, kay Tipsy Nay, please don't forget to subscribe. Pakipindot nyo na po dyan sa baba yung subscribe button. Paki-like na rin po, paki-share, and then pakipindot na rin yung notification bell din dyan sa baba para magkita-kita tayo sa susunod nating mga video. Maraming salamat! Ayan, ngayon gagawa na tayo ng syrup. So, for syrup, kailangan mo ng 3 kutsarang cornstarch. Tunawin ninyo sa isang 1/2 cup na tubig. Ayan, tapos itabi nyo muna. So, ngayon kailangan nyo ng 1/3 cup cooking oil. Dapat pinainit nyo na yung kawali bago nyo ilagay yung oil. So, ayan, i-spread nyo lang siya hanggang sa uminit. And then, pwede nyo na ilagay ang asukal. Kailangan mo ng at least 2 cups or kung gusto nyo ng mas matamis, ubusin nyo na yung 1/4 kilo ng brown sugar. And then, hayaan nyo lang siyang mag-caramelize. Okay, i-add na natin ang pop rice. Ayan. And then, haluin lang ng maigi para kumapit ng caramel sa pop rice. Ayan, ngayon i-add na ang tinunaw na cornstarch. Ayan, ihalo nyo ng maigi para kumapit ang cornstarch sa inyong pop rice. Lagyan nyo rin siya ng 1 tablespoon ng vanilla para mabango.
Ayan, since na luto na ang cornstarch at kumapit na sa ating rice, sa parehong kawali or pan or kahit anong pinaglutuan ninyo, i-flatten nyo na siya. Pwede nyo rin siyang i-transfer sa kahit anong container at doon nyo na lang siyang i-flatten at palamigin. Optional, pwede nyo siyang budburan ng asukal sa ibabaw or gumawa kayo ng separate na caramel at spread nyo sa ibabaw ng inyong flattened rice cake. Tip for the day, para hindi kayo mahirapan mag-slice mamaya pag malamig na, i-slice nyo na siya habang mainit-init pa. This is it, pansit. Ito na ang ating finished product. Introducing Bahaw Rice Cake or leftover rice cake. At ngayon ay tikiman time. Ayan, napakabago nyo guys. So, check na magugustuhan nyo to. So, ano pang inaantay ninyo? Subukan nyo na itong gawin. Ngayon na. Salamat!